Isang malaking awesome. And ito na nga tayo, diba? So, medyo nagiging choppy yung market. We've been predicting that this will be the case. Okay? Kung kahapon nandito kayo sa ating live or doon sa ating video, is makikita nyo na we did actually try to trade the market. So, right now, na-trigger siya. Kala ko nagpa-positive tayo ng konti. Bigla siyang bumalik. Then, okay naman yung naging SL natin, pero I'm still thinking if matitrigger ba yung SL natin o diretso na siya pababa. Okay? So, the reason why I'm actually going to close this, kung just in case lang, no? Sabihin natin ma-SL siya, hindi na ako magre-reposition for another short. Okay? Kasi is because we've been forming a higher low. So this is gonna be our second higher low. Okay? Kumbaga, ayan, nagalaw ko. Teka lang. So, kumbaga, para sa akin, parang nagiging, gusto ko nga rin ito i-adjust parang dito lang muna. Okay? Kasi parang ang naiisip ko is parang nagiging bullish na ulit yung market. Oh, by the way, ako nga pala si Osober. I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses dito sa cryptocurrency since 2021. So, right now, bumabalik na nga tayo dito sa natin, no? So, tingnan natin kung anong mangyayari. Okay? Pwede natin i-discard. Stay lang tayo sa 130. Tingnan natin kung matitrigger siya, which is yung sa ibabaw lang nung ating Fibonacci, or dun lang sa loob ng box na to, which is yung fair value gap. Okay, so I want to explain to you guys, pure TA lang to magiging videos natin, and I'll be trying to explain you all of this. Okay, so let's go with this one. Ano ba talaga yung pinaka main shot call natin? So, in Fibonacci, okay, we need to bounce at least sa 618, which is the 67 620 672. Okay? Ang nangyari is hindi tayo nag-bounce. Bagkus nag-bounce tayo sa ilalim. And the reason why is because of the moving average 150 or 200 rather. So, tinry natin siya abutin pero nabitin siya. Ngayon, nag-retrace and nagtatry siya ngayon mag-consolidate dito sa side na to. Okay, or dito sa range na to. So, dito tayo nagkakatalo na, paano kaya kung lalo pa siyang bumagsak sa 53, which is our target, no? And we don't want this to be broken down is because it's gonna enter a crypto winter. Okay? So, hindi rin naman duda yun, no? Kung pumasok tayo sa crypto winter, no? If mabasag yung 53, 761 is because marami tayong turmoil na nangyayari sa buong mundo. And of course, yung 2026 natin is the bad year for cryptocurrency pero good years for gold, silver, and other stocks, okay? Kahit yung ating oil. But here's the thing, okay? Before we can do that, we need to see a rejection sa 78,900 or at least man lang sa 76,900 kung tutuusin. Kung baga, tutuusin natin tong mga weeks na to or sasama pa natin tong mga to. So, maybe that's the reason why we got rejected sa 71 is because that is a heavily rejected zones, no? So, kung titingnan natin dito sa pinaka naging charting natin dati, kung maaalala nyo, nandito pa lang tayo, inaalam natin kung babagsak tayo dito. Hanggang sa bumagsak siya, tas inedit natin. Okay, so ang hinahanap naman natin is a confirmation. We need a next month candle, which is 9 days na lang, is to see a candle dito na ma-reject dito sa line na to, which is 73. Okay, so dun lumalakas yung speculation ko na dapat mag-close siya sa above ng 73 para makuha natin yung level ng 78 or at least 79K, tsaka tayo babagsak, which is ganun din yung nangyayari dito and ganun din yung nangyari dito bago tayo tumuloy. Okay, kung talagang crypto winter yung dadanasin natin for this. So, medyo i-edit ko na siya ngayon para makita natin yung pwedeng maging potential move, no? So, tingnan natin kung aabot pa siya dito sa 79K. Tapos, tingnan natin kung babagsak ng ganito. And tingnan natin kung maglalaro siya sa ilalim. Okay, which is, ang fair bottom natin is 53K bago tayo makakita ng divergence, no? So ngayon hindi siya divergence kung makikita nyo.
Tapos nag-print dito ng buy sa ano. So medyo failed na to. Actually, for the first time ever nag-fail siya. Pero meron tayong divergence dito. So for us to really see a confirmed divergence, we need to okay, we need to see for us to see that the divergence is already ended or tapos na, is we need to see a bounce dito. Tsaka tayo makakita ng resurgence sa market. So, ganun din yung nangyayari dito. Magda-W, tsaka new all-time high. Ganun din dito. Nagtatry mo na siya mahabang consolidation sa ilalim. Wala na siyang W. Pero, dito siya nagkaroon ng W. Tapos, doon na nag-all-time high. Okay. So, dito, napaaga, W, tapos nag-all-time high. Okay. Hanggang sa isa pang all-time high. So, head and shoulder. Tsaka ngayon, nandito na tayo. So, that is the reason why, or few of the reasons why I think we are bottoming kung ang titingnan natin is yung ating stochastic divergences or stochastic RSI divergence or RSI divergence kasi combination lahat to ng to. So, ngayon, dito sa intensive MACD natin, okay, this is the first time to see a negative, paano ba itong tawagin? Itong negative na volume here or bar. Okay, but most cases, sabihin natin, since nagkaroon na tayo ng new edge dito, what happens in sa mga intensive MACD is pwedeng nagtatagal to or mag-flip back tapos tsaka to babagsak for a longer bear market. So, ito short bear market, no? So, kung isi-zoom natin dito, naglaro din siya dito. Tapos, long bear market, tsaka umangat. Tapos ngayon, saglitan lang. Tapos hanggang ngayon, tingnan natin kung maglalaro siya. Tapos biglang mag-long bear market, which is by 2028 hanggang 2032. Pwede yun mangyari. Okay, so let's go with this one. Okay, kung isi-zoom natin, okay, nakalimutan ko anong indicator, which is yung WT cross ng Lazy Bear. Okay, ini-indicate lang nito or hinahanap lang nito yung liquidity or yung pinaka strength ng market and trend ng market. So ngayon, nasa downtrend talaga tayo. Pero usually what happens is pag nandiyan tayo sa level na yan, we produce consolidation level. So katulad na ito. Okay, which is kung nakabili ka dito sa level na to, which is isa tayo doon. Okay, we bought at 18K, no? So kung nakabili tayo dito at hindi nyo binitawan, which is parang para sa mga katulad nila XC, yan, you will be able to reap a lot of profits kahit hindi ka na mag-worry about dito sa level na to. Pasok ka pa din doon sa tinatawag na consolidation doon, tapos hinold mo lang siya, laki pa rin ng profits mo, which is times 5 pa din kung sa 100K ka nag-TP or kung ngayon is nasa times 3 pa rin. Okay, so ngayon, ito yung tinitingnan kong zoom in, which is from 1 month to 1 week, ito yung nakikita kong proposition. Or since nakikita natin na nagko-consolidate na tayo dito, malaki yung chances din na dumulas tayo pababa. Yun yung tricky sa sa Lazy Bear intensive MACD, no? Pag kina-cut off niya yung noises and ngayon nandito na tayo sa consolidation, hintayin natin na yung yung yellow is dumapa din siya sa level na to before we can assume that okay, ito na nga yun at parang we need to decide already from here. Doon ako magpo-post ng mga videos na we need to decide from here for Bitcoin, then tignan natin kung maging positive, then tsaka tayo maghahanap ng position sa mga important gems, which is doon na tayo mag-gem hunting. Okay, so let's go with this one. Okay, kung maalala nyo, sa mga matatagal na nandito, since 2023, ginagamit na natin tong structure na to. Okay, so ano ba to? Ito yung ating super cycle market na ginagamitan natin ng indicator na tinatawag na, wait, ano nga yan? Ichimoku. Yes, Ichimoku. So, wait lang guys Yan. So, sa Ichimoku natin, makikita nyo, 9, 26, 52, 26. Okay? So, those are my settings. Pwede nyo gayahin. Nasa sa inyo na. Okay? So, ano ba yung pinopoint out natin dito all throughout? Okay? Na tapos na yung bull cycle dito pa lang. Okay? Which is dito pa lang. Dapat natapos na siya. Pero hindi siya natapos agad.
Okay, kasi first bounce, dapat yung second, pag dumikit ulit, dapat bumagsak na. Pero hindi siya nangyari. Yun yung point natin dito. So, in-extend natin hanggang sa ngayon pa lang natin ulit babalikan. Okay, so ano yung pinaglalaban natin dito, guys? Okay, hinahanap natin kung saan tayo pwedeng umentry sa Bitcoin kasi ang worry ng lahat nandito is i-maximize yung kanilang kapital. Na pagbibili na ba ako ng Bitcoin ngayon, ano yung assurance na hindi na siya babagsak? Walang assurance, guys. Okay, it's all about the system that we're trying to create. Okay, so this is also the reason why we were able to predict yung 121K as the top of this market, which is dito sa level ng Fibonacci na to. So, pwede nyo nang kopyahin yan, nasa sa inyo. Okay, ganun lang din yung ginawa natin dito at ganun lang din naman yung ginawa natin dito since nakakita na tayo ng slow growth or adoption doon sa Bitcoin, which is hindi natin makita yung adoption na nakikita natin before because controlled, kumbaga fair game pa siya para sa mga retail. Ngayon, it is just the game for the institutions and bankers eating the retails and the gamblers and the whales and even other countries. Yan yung problema. So, now, kung makikita nyo, we got rejected on that blue line, we got rejected on the blue line. So, what happens next? We have major capitulation. And we have done and finished the major capitulation already. So, the question is, malaki ba yung chances na bumagsak pa tayo sa blue line? So, ito yung masasabi ko. There is a 50-50 chance na we just retrace the level of 57K. Okay, kasi nandoon yung level ng important level natin of bounce for us to reclaim that level tsaka tayo magkakaroon ng consolidation. Baga, pag nag-start na yon, doon na tayo magkakaroon ng W tsaka tayo aangat. Kung ito lang ang tinitingnan natin, which is sa Ichimoku, okay, ina-assume or ina-attempt niyang i-predict yung market sa mga susunod na move. Kumbaga, so people are just reacting onto this one. Thus, nagkakaroon tayo ng vivid move for the Bitcoin. So, yun yung nangyayari dito. Kung bakit natin medyo na-predict yung naging top natin dito, which is kahit umangat siya ng todo sa 125 or 126 all-time high, kinol na natin yung 121 as the all-time high for Bitcoin. Tsaka tayo bumagsak hanggang sa nung retracement natin dito is we were predicting na from 81 babalik tayo ng 98, which is nangyari yon. Balikan nyo na lang sa Facebook sa Facebook and sa YouTube natin may videos tayo dyan patungkol sa 98K. Nasa thumbnail pa natin just to give you a sense of clickbait. Tapos pag na-clickbait nyo, doon kayo makakita ng reward kasi nakinig kayo, kumbaga. So, although kumbaga sa mga patterns, kung titingnan natin sa Lazy Bear, makikita natin na pag nagko-consolidate yung market is dun lang nagsiswing pababa. Pag nagko-consolidate na yung market, dun lang nagsiswing pababa. Okay, when we see crosses already, dun tayo makakita na this is the best buying opportunity for Bitcoin. This is the best buying opportunity for Bitcoin. Diba? Pag umiikli na ulit siya, kumbaga lumiliit yung nagiging move natin dito. Ito, tignan nyo to. Yan, lumiliit siya. Dito din, lumiliit na siya. Okay, ngayon, hahanapin natin yung crosses na yan kasi pwede itong dumausdos ng pababa nang hindi dumadausdos yung price ni Bitcoin pababa. As long as controlled siya ng mga bears, controlled siya ng mga bulls dito sa level na to, okay, hanggang sa makuha na natin yung best pricing for Bitcoin tsaka tayo aangat. Okay, pero ang take ko dito is may mawawala sa atin, which is yung time. Okay, ang ini-insist ko dito is kalahabaan nyo pa yung pasensya nyo kasi hinahanap na natin yung pinaka price na gusto ni Bitcoin, which is aabot to hanggang August, pwedeng hanggang July bago tayo makakita ng recovery sa market. Okay? So, yun lang guys. Wala na ako masyadong i-chismis, pero chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye.